Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 771. Ang paghinto ng malaking labanan. Ang biglaang pagwawakas ng malaking labanan sa kalangitan ay nagdulot din ng pagkalugi sa hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba. Ang mga pribadong pag-uusap ay paulit-ulit na lumitaw sa kanila habang gumagawa sila ng iba't ibang mga hula. Nakabalik na si Haibadong sa kuta sa sandaling ito. Ibinuka na lamang niya ang kanyang mga kamay sa mukha ng maraming titig na ibinato ng lahat, na nagpapahiwatig na wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa langit. Ang mabisyo at walang awa na babaeng iyon ay huminto sa pakikipaglaban. Ito ay talagang hindi inaasahan. Dahil kaya sa takot siya kay Xiaoyan. Gayunpaman, ngayong minsang gumamit si Xiaoyan ng Fire Lotus, dapat ay mahina na rin siya, hindi. Ipinahayag ni Jia Xingtian ang kanyang iniisip. Sino ang nagmamalasakit kung ano ang dahilan? Natural na pinakamabuting pigilan ang babaeng iyon. Kung tutuusin, ang kakaiba at hindi mahuhulaan na kasanayan sa lason niya ay talagang nakakatakot. Hindi pa niya ito lubos na mailalabas ngayon. Kapag ginawa niya iyon, ang singaw ng lason ay mapapaanod. Ang mga ordinaryong sundalong ito ay mamamatay kapag nakipag-ugnayan. Napabuntong hininga si Fa Maria. Ang pinuno ng sekta ng Poison Sect ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa Medusa sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit ang kanyang nakakatakot na kasanayan sa lason ay madaling maging sanhi ng kanilang panig na magdusa ng malaking pagkawalan ng lakas tao. Kaya, kung maaari nilang subukan ang kanilang makakaya upang maiwasan ang pagiging tunay na mga kaaway, ito talaga ang pinakamagandang wakas para sa Jiama Empire. Mukhang may pinag-uusapan sila. Sana masupol talaga ng ikatlong kapatid ang babaeng ito. Sa ganoong paraan, maiiwasan din ng Jiama Empire ang isang malaking kalamidad. Napabuntong hininga si Xiaoding. Sa loob ng isang taon na ito, ang leader ng sektang ito ng Poison Sect ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon. Ngayon anumang oras na maiisip niya ang paraan ng pagkamatay ng kanyang kakaibang lason, maging ang katawan ni Xiaoding ay nakakaramdam ng lamig. Kontrolin. Paano ko ito kokontrolan? Medyo nagulat din ang Little Fairy Doctor nang marinig niya ito. Ang kanyang mga kilay ay agad na naging patayo at ang kanyang tingin ay dumaan sa seryosong ekspresyon ni Xiaoyan. Medyo naantig siya. Hanggat nagagawa mong ganap na kontrolin ang woeful poison body na ito, ang isang bagay na tulad ng isang taong hindi sinasadyang namamatay sa lason ay hindi na magaganap. Sa halip, ang nakamamatay na lason sa iyong katawan ay magagamit mo ayon sa gusto mo. Sagot ni Xiaoyan sa malalim na boses. Gumalaw ang mga mata ng Little Fairy Doctor nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Medyo nag-aalangan siyang nagsalita. Kaya mo ba talaga? Magtiwala ka sa akin. Malakas na tumango si Xiaoyan. Dahil sa kanyang karanasan, natural na hindi niya kayang taglayin ang anumang paraan na maaaring humarap sa woeful poison body. Gayunpaman, natuklasan ni Xiaoyan ang pamamaraang ito habang binabalikan niya ang napakaraming impormasyon na iniwan ni Yao Lao habang nagpipino siya ng mga table tasks. Ang pamamaraang ito ay nagtataglay ng labis na malupit na mga kinakailangan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang isang tao ay dapat magkaroon ng 3 uri ng heavenly flames. Ito ay maaaring isang bagay na imposible para sa isang ordinaryong tao ngunit hindi ito naging mahirap para kay Xiaoyan. Ang Fallen Heart Flame at Green Lotus Core Flame sa kanyang katawan kasama ang Bone-Chilling Flame ni Yao Lao ay nagkataong nadagdag sa numerong ito. Ang kulay abolilang mga mata na iyon ay matamang nakatitig sa seryosong mukha ni Xiaoyan. Ang malamig at walang malasakit na mga mata ng Little Fairy Doctor ay dahan-dahang nagsimulang magpakita ng kahinahunan. Malabo siyang tumango at agad na nabaling ang kanyang mga mata kay Medusa sa gilid na mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitiis ang sakit sa loob ng kanyang katawan. Sumenyas siya gamit ang kanyang maselang kamay at may lumabas na kakaibang kulay abo-purple na mga piraso ng dugo mula sa katawan ng huli bago tuluyang hinigop pabalik sa katawan ng Little Fairy Doctor. Mabilis na naging normal ang ekspresyon ni Medusa pagkatapos umalis sa katawan niya ang kulay abolilang dugo. Malamig niyang sinabi. Kaya ko rin itong lutusin ng mag-isa. Ang Little Fairy Doctor ay hindi kamital. Bumaling ang kanyang mga mata kay Xiaoyan bago nagsalita ng may pag-aalinlangan.
Kung tutulungan mo akong kontrolin ang woeful poison body na ito, ikakalat ko ang malaking hukbong ito at ang mga tao mula sa tatlong sekta. Ano ang masasabi mo? Sa pagkakataong ito, ang motibo ko sa pagsisimula ng digmaang ito ay upang makuha ang paraan para malutas itong woeful poison body. Ang Jiama Empire at ang tribo ng taong ahas ay dumanas ng malaking pagkatalo sa malaking labanang ito. Gusto mo bang tapusin na lang ito ng ganito lang? Malamig na tumawa si Medusa. Kung magbibigay ako ng utos, ang Jiama Empire at ang tribo ng taong ahas ay ganap na maaalis kahit nasa iyong proteksyon. Ikaw ay hindi isang ignorante na bata at dapat ding maunawaan ang mga prinsipyo ng mahina ang laman na kinakain ng malalakas. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kulay abo-lilang mga mata ng Little Fairy Doctor habang nagsasalita ito sa walang pakialam na boses. Kung ganoon, makikita ng Reyna na ito kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Ang lamig ng mukha ni Medusa. Muli siyang umatake ngunit pinigilan ni Xiaoyan. Kung talagang isa sa panganib niya ang kanyang buhay at lalaban, ang lahinig taong ahas at ang Jiama Empire ay talagang magdaranas ng malaking kabiguan sa ilalim ng lakas ng tatlong sekta. Huwag basta-basta kumilos ngayon ng pabigla-bigla. Marahang nagsalita si Xiaoyan sa tabi ng tainga ni Medusa. Alam kong kilala mo siya. Gayunpaman, maaalala ng Reyna na ito ang mga aksyon na ginawa niya laban sa lahi ng tao ahas. Talagang maghihiganti ako sa hinaharap. Bahagyang nagbago ang mga mata ni Medusa. Ang kanyang tingin ay dumaan sa walang katapusang itim na masa na bumubuo sa malaking hukbo sa ibaba. Agad niyang kinagat ang kanyang mga pilak na ngipin at malamig na nagsalita. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan at tahimik na napabuntong hininga. Matapos ang lahat ng mga bagay na naranasan niya sa loob ng 2 taon na ito, ang kasalukuyang Little Fairy Doctor ay malinaw na hindi na ganoong kabait at walang muwang na babae mula noon. Ang kanyang malupit na karakter ay malalampasan lamang si Medusa. Sa pagkakataong ito, natapos na niya ang malaking labanan dahil sa kapwa Xiaoyan pati na rin sa malaking pagkahumaling ng kanyang iminungkahing kontrol sa woeful poison body sa kanya. Nabanggit mo kanina na ang pagsisimula ng digmaang ito ay dahil ang pagsira sa imperyo ng Jiama ay magbibigay daan sa iyo upang makuha ang paraan upang malutas ang woeful poison body. Lumingon si Xiaoyan. Kumunat ang noo niya at nagtanong matapos na tila may naalala. Sandaling nag-alinlangan ang Little Fairy Doctor matapos itong marinig. Doon lamang nagpakita ang kanyang mukha ng kakaibang hitsura habang sinabi niya. May isang misteryosong organisasyon na dumating at hinanap ako. Sinabi nila na kung maaari kong sakupin ang buong Jiama Empire at makuha ang hepe ng Yan Alliance, bibigyan nila ako ng paraan upang mabawi ang woeful poison body. Hindi inaasahan na. Ang pinuno ng Yan Alliance ay ikaw talaga. Natigilan sina Medusa at Xiaoyan nang marinig nila ito. Ito ay hindi inaasahan na pagkatapos ng lahat ng mga pagliko at pagliko, ang bagay na ito ay nagsangkot kay Xiaoyan. Sa orihinal, nagkaroon ako ng maraming pagkakataon na wasakin ang buong Jiama Empire sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, hindi mo kailanman ipinahayag ang iyong sarili. Kaya, hindi ko rin talaga pinatay. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay kakaiba habang nilalampaso ang katawan ni Xiaoyan. Agad niyang sinabi. Mukhang nakasakit ka ng maraming tao sa loob ng ilang taon. Mukhang napakalakas ng mahiwagang organisasyong iyon. At saka, hindi sila natatakot sa woeful poison body ko. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Siya ba talaga ang pakay ng kabilang partido? Hindi niya sinaktan ang ilang napakalakas na paksayon sa mga taong ito. Ang Black Corner region ay napakalayo rin mula sa lugar na ito. Maaaring ito ay. Isang liwanag ang sumilay sa puso ni Xiaoyan nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito. Ang kanyang mukha ay madilim at solemn na habang sinasabi niya. Ito ba ang Hall of Souls? Oo. Ang mahiwagang organisasyon na iyon na nagtitipon ng mga espiritual na katawan sa buong kontinente. Hindi inaasahan na talagang target ka nila. Ang mga bagay ay tila katulad ng sinabi mo. Ang kasalukuyang ikaw ay hindi na ganoon kaliit na Daozi mula noon. Walang itinago ang Little Fairy Doctor habang siya ay tumango.
Marahil ay dahil naalala niya ang sitwasyon kung saan naging miserable si Xiaoyan habang hinahabol ng Wolfhead Mercenary Company noon. Bakas din sa malamig niyang mukha ang isang bihirang ngiti. Bahagyang nakikita ni Xiaoyan ang anino ng mabait na babae mula sa ngiti na ito. Kasing ganda mo ang hitsura mo noon kapag ngumiti ka. Nakangiti din si Xiaoyan habang nagsasalita siya ng malumanay na boses. Marahan na kinagat ng Little Fairy Doctor ang kanyang ibabang labi nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Agad siyang mamulong. May mga bagay na magbabago. Hindi bagay sa akin ang kilos ko noon. Ngunit nagustuhan ko ito ng labis. Walang ingat na ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Bahagyang nagulat si Little Fairy Doctor. Napatingin ang mga mata niya sa mukha na medyo hindi gaanong lamang kumpara noon bago sumingit. Ang mga tao ba mula sa Hall of Souls ay nasa Chuyon Empire pa rin? Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago biglang nagtanong. Ang kasalukuyang siya ay hindi gaanong alam tungkol sa Hall of Souls. Bagamat hindi niya sinasadyang nakapasok sa napakalaking rock hall na iyon noong siya ay sumulong sa isang dawwang noon at nakita pa niya si Yao Lao, wala siyang kahit kaunting palatandaan sa lugar kung saan matatagpuan ang rock hall. Hindi ako sigurado. Ang mga tao mula sa Hall of Souls ay lubhang kakaiba. Napakahirap na hanapin sila kung ang isa ay magkukusa na hanapin sila maliban kung ito ay isang taong pamilyar sa kanila. Umiling ang Little Fairy Doctor at sumagot. Napabuntong hininga na lamang si Xiaoyan sa pagkabigo nang marinig niya ito. Binalak niyang hulihin ng buhay ang isang tao mula sa Hall of Souls at makakuha ng ilang balita tungkol sa Hall of Souls, si Yao Lao, at ang kanyang ama. Kung ganoon, tatanggalin ko ang malaking hukbo ngayon. Gayunpaman, dapat mo rin akong tulungan kaagad na ayusin ang usapin ng Wolfo Poison Body. Ito ay dahil naramdaman ko na hindi na malayo sa oras na ito ay ganap na sumabog. Ang lahat ay magiging huli na sa oras na iyon. Nagsalita ang Little Fairy Doctor sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Xiaoyan at nagtanong. Nararamdaman mo ba kung kailan sasabog ang katawan na ito? Kalahating taon sa pinakamaaga at 2 taon sa maximum. Mapait na tumawa ang Little Fairy Doctor. Napakaapurahan. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang tumugon. Bahagyang nagbago din ang mukha niya nang marinig ito. Kung hindi ako napipilitin ng oras, hindi ko ipinangako sa mga tao mula sa Hall of Souls na simulan ang digmaang ito. Nagsalita ang Little Fairy Doctor sa medyo malungkot na paraan. Sige. Sana ay sumabog ito mamaya. Hanggat ang mga sangkap ay natipon, tiyak na papayagan kitang kontrolin ang iyong Wolfo Poison Body. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago agad na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumagot sa malalim na boses. Oo, pupunta ako at hahanapin kita mamayang gabi. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor habang pinag-aaralan ng kanyang titig si Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumalikod siya at lumipad sa hangin. Ang mga eksperto mula sa 3 sekta sa Himpapawid ay nagmamadaling yumuko at binati siya nang makita nilang lumilipad ang Little Fairy Doctor. Nagmamadali siyang bumaba at sinulyapan ang lahat bago nagsalita sa walang pakialam na boses. Ang 3 hukbo ay babalik sa Chuyon Empire. Lahat ng mga eksperto sa Himpapawid ay natigilan nang marinig nila ito. Bagamat nawalan sila ng 2 ekspertong Daozang ngayon, napakalakas pa rin ng kanilang 3 sekta na pinagsama. Tiyak na walang gaanong problema sa paglagpas sa defensive line ng Jiama Empire. Bakit sila mag-withdraw? Sect Leader. Ang ilang mga tao ay nagmamadaling nagsalita habang nakakaramdam ng pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Sabi ko umatras. Umatras na. Gayunpaman, ang kulay abolilang mata ng Little Fairy Doctor ay dumilat bago ibinuka ng mga taong ito ang kanilang mga bibig para magtanong. Malamig ang boses niya habang nagtatanong. Sino ang may pagtutol? Pumunta sa harap. Isang lamig ang bumangon sa katawan ng lahat pagkatapos na dumaan ang kulay abolilang mga mata na iyon. Agad nilang nilunok ang mga salitang nagtatanong sa kanilang mga bibig at nagkalat, ipinadala ang kanyang mga utos sa bawat sulok ng malaking hukbo. Mula sa langit, tumingin si Xiaoyan sa malaking hukbo na nag-impake ng kanilang mga tolda at umatras sa utos ng Little Fairy Doctor. Sa huli ay hindi niya napigilan ang pagbuntong hininga.
Sino ang mag-aasam na ang munting manggagamot mula sa isang tindahan ng gamot noon ay talagang magiging tunay na pinuno ng Chuyon Empire? Ang ganitong pagbabago ay talagang magkaiba ang mundo. Battle Through the Heavens. Kabanata 772. Pagpupulong sa gabi. Si Hai Badong at ang iba pang nasa kuta ay nagulat ng ilang sandali nang makita nilang ang hukbo ng alyansa ng tatlong imperyo ay biglang nagsimulang umatras sa paraang parang torrent. Nagkatinginan sila na walang maintindihan sa nangyayari. Ang kuta ay sumabog sa isang nanginginig na tagay sa oras na sila ay natigilan. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao, na orihinal na nag-iisip na ang kanilang bansa at tahanan ay mawawasak ngayon, ay hindi makontrol ang pananabik sa kanilang mga puso. Isang tagay mula sa pagligtas sa mga ulap. Mukhang ang alyansa ng tatlong imperyo ay sa wakas ay umatras na. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Hai Badong habang nagsasalita siya sa paraang nagmumungkahi na naalis niya ang isang mabigat na pasanin. Nagtataka ako kung paano nagawang kumbansihin ni Xiaoyan ang pinuno ng sekta ng Poison Sect. Ang babaeng iyon ay mukhang hindi isang makatwirang tao. Tinamaan ni Jia Xingtian ang kanyang bibig at nagtaka. Gayunpaman, nasa mukha niya ang saya na mahirap itago. Malinaw nilang naunawaan na ang napakalaking lakas ng alyansa ng tatlong sekta ay umalis pa rin sa kanilang panig sa isang dehado. Magiging ganito pa rin kahit na nasa paligid sina Xiaoyan at Medusa. Kahit ano paman, ang malaking labanang ito na tumagal ng isang taon ay natapos na sa wakas. Ang Jiama Empire ay mananatili. Sinapo ni Xiaoding ang kanyang noo at tumawa. Hihihi. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na ito, ang reputasyon ng Yan Alliance at ng Jiama Empire ay maaaring ituring na lumaganap na. Ang pakikipaglaban sa tatlong malalaking sekta sa isang alyansa. Ang gawaing ito ay sapat na upang bigyang daan ang ating Yan Alliance na maging iba ang tingin sa atin ng mga taong nanunuya sa atin kapag tayo ay lumahok sa Northwestern Region Grand Meeting Factions. Nakangiti si Hai Badong habang nagsasalita. Dapat malaman na kahit na ang Misty Cloud Sect mula sa Jiama Empire ay pumunta para lumahok sa Southwestern Region Factions Grand Meeting, kinukutya sila ng napakaraming grupo. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ng mga paksayon na ito na may nakakatakot na lakas, ang Misty Cloud Sect, na hindi man lang nagtataglay ni isang elite na si Dao Zhang, ay nahirapang magkaroon ng mga kwalifikasyon para maupo sa kanila. Ngumiti at tumanggo sina Jia Xingtian at Fama nang marinig nila ito. Ang Jiama Empire ay malamang na maging proud sa araw na iyon. Nakahinga rin ng maluwag si Xiaoyan, na nakarinig ng nanginginig na sigaw mula sa kuta sa kalangitan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at ngumiti habang sinasabi niya kay Medusa. Naging mahirap sa inyo nitong isang taon. Ito ay hindi inaasahan na mayroon kang napakaraming mga lumang kaibigan na maaari mong makilala sa lahat ng dako. Mahinang sagot ni Medusa. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng bahagyang asim na mahirap ilarawan. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Sinabi niya. Kaibigan lang siya noon. Kaya lang hindi ko inaasahan na mapupunta siya sa entablado ngayon. Siya dapat ang taong nakilala natin sa Magical Beast Mountain Range noon, di ba? Naramdaman ko iyon nang magpalitan kami ng suntok sa panahong ito. Sinulyapan siya ni Medusa habang nagsasalita. Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Damilat ang kanyang mga mata sa kuta at sinabi niya. Tara na. Tapos na ang malaking labanang ito at sa wakas ay makakahinga na ang Jiama Empire. Gumalaw ang kanyang katawan pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang ito. Nanguna siyang lumipad patungo sa kuta. Sumunod si Medusa malapit sa kanya. Ang masayang balita ay mabilis na kumalat sa buong Jiama Empire nang matapos ang malaking labanan. Sa isang maikling sandali, ang bawat isang lugar ay nagsimulang tanggayan ang kawalan ng pag-asa at kadiliman ng nakaraan. Ang hindi makaalis sa kanilang bansa ay natural na pag-asa ng maraming tao. Ang palaboy na buhay ay isang bagay na walang gustong matikman kahit isang beses nang walang dahilan. Sa malaking labanang ito, ang mga pangalan ni Xiaoyan at Medusa ay natural na naililipat sa pandinig ng bawat tao. Sa tulong nito, muling tumaas ang reputasyon ng Yan Alliance. Maraming tao o maliliit na paksayon na sumali sa Yan Alliance ang labis na ipinagmamalaki.
Mas confident din sila kapag nakikipag-usap sila sa iba. Sa panahong ang labas ng mundo ay puno ng kagalakan, si Hai Badong at ang iba pa, na nanatili sa labanan sa mahabang panahon, sa wakas ay umupo upang magpahinga. Hindi nila kailangang mag-alala kung ang tatlong alyansa ng hukbo ay lilito sa susunod na sandali. Walang masyadong tao sa hall. Gayunpaman, ang mga naruroon ay ang mga pangunahing miyembro ng Yan Alliance. Umupo si Xiaoyan sa upuan ng pinuno, na matagal nang walang tao. Nilaibat ng kanyang mga mata ang buong hall. Pinili niyang random na makipag-chat saglit bago ibinaling ang kanyang ulo sa Hai Badong at same time na nagtanong. Walang sino man mula sa Hall of Souls ang lumitaw sa nakalipas na taon, tama. Ang bagay na mas binigyang pansin ni Xiaoyan ay natural na Hall of Souls. Ang dahilan kung bakit itinatag niya ang Yan Alliance ay upang protektahan ang Xiao Clan. Oo, tumanggo si Hai Badong at sinabing. Sa hindi malamang dahilan, ang balita tungkol sa Hall of Souls ay hindi na nagmumula sa imperyo mula nang mabuwag ang Mystic Cloud Sect. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang Hall of Souls ay malinaw na labis na interesado sa Toshi Ancient Gods Jade na kabilang sa Xiao Clan. Kaya naman, malabong sumuko na lang sila. Halos isang taon na pero bakit walang ibang aktibidad? Dahil ba sa ibang bagay na nagresulta sa kawalan nila ng oras para abalahin sila? Si Xiaoyan ay nag-isip sandali sa kanyang puso, ngunit ito ay walang saysay. Naiiling na lamang niya ang kanyang ulo, itinaas ito, at iniwas ang kanyang mga mata sa Hai Badong. Hindi niya sinasadyang sinabi ng nakangiti. Hindi inaasahan na ang Old Hai ay umabot din sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Sa palagay ko ay dapat mong maabot ang klase sa Daozang sa lalong madaling panahon. Agad na umiling si Hai Badong sa walang magawa nang marinig niya ito. Sabi niya, ikaw na munting kapwa. Paano ito magiging napakadali? Hindi mo ba nakikita na ang Old Jia ay nanatili sa yugtong ito sa loob ng maraming taon at hindi kailanman nakalusot? Ngumiti si Xiaoyan. Bumaling ang kanyang mga mata sa nakangiting si Xiaoding sa kanyang tabi habang nagtanong. Kuya, kumusta na ang Yan Alliance ngayon? Okay lang ba? Kami ay karaniwang pinalawig sa karamihan ng mga sulok ng Jiama Empire. Sa kasalukuyan, halos bawat solong malaki at katamtamang laki ng lungsod ay may presensya ng ating Yan Alliance. Bukod dito, ang Yan Alliance ay samanga rin sa hindi mabilang na bilang ng mga industriya sa loob ng isang taon at naging lubhang komplikado. Tumawa si Xiaoyan. Ang kasalukuyang Yan Alliance ay masasabing mas malaki pa sa Mystic Cloud Sect sa likod nila. Kung tutusin, wala silang branch na kasing dami natin. Pagkatapos nitong isang taon ng recruitment, ang Yan Alliance ay dapat magkaroon ng humigit kumulang 40 ekspertong dawwangs. Mas kaunti ang mga dawwang na kasama natin at wala pang 10. Bukod dito, ang Yan Alliance ay nagtatag din ng isang Yan Pulse na organisasyon ng pagsasanay. Ang mga taong nakapasok sa grupong ito para magsanay ay maingat na napili, at lahat ay mga natatanging tao. Sa hinaharap, sila ang magiging pinakabago natin sa hinaharap. Tumawa si Xiaoding. Siyempre, ang Yan Alliance ay mayroon ding business hall, na karamihan ay binubuo ng mga clan tulad ng Primer Clan. Mayroon ding medicinal hall na itinatag mula sa maraming alchemist mula sa Alchemist Association. Binigyan nila ang ating Yan Alliance ng walang tigil na dami ng medicinal pills. Hihihi. Ang dahilan kung bakit natin nagagawang hilahin ang malaking laban na ito sa mahabang panahon ay dahil sa kanilang pagsisikap. Sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan ang kasalukuyang lakas at laki ng Yan Alliance sa loob ng Jiama Empire matapos marinig ang maikling buod. Hindi niya napigil ang masapak ang kanyang bibig. Bagamat may tiwala siya rito noong ito ay itinatag noon, hindi niya inaasahan na ang kuya at ang iba pa ay mapapaunlad ang Yan Alliance hanggang sa ganoong yugto sa loob ng maikling isang taon. Mula sa sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid, ang laki ng kasalukuyang Yan Alliance ay tila higit na lumampas sa Xiaogate sa Black Corner region. Siyempre, malaki ang potensyal ng Xiaogate doon. Ito ay dahil pinagkalooban ito ng mga nagtapos ng hindi pangkaraniwang talento mula sa Inner Academy. Ang mga taong ito ay pawang mga taong may natatanging talento sa pagsasanay.
Mabuti ba ang mga miyembro ng Shao Clan? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Paanong hindi sila magiging maayos sa isang mahusay na pinuno ng angkan na tulad mo? Nakangiting nagsalita si Xiao Ding. Ang Shao Clan ay makatuwirang naging pinakamalakas na clan sa loob ng Jiama Empire. Walang ibang dahilan kung hindi ang Shao Clan ang nagbuo nitong pinuno ng Yan Alliance, Xiaoyan. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan habang sinabi. Kung may oras ka, dapat kang magpadala ng isang tao para ipasa ang mensahe sa Jianan Academy. Kung si Xiao Yu at ang iba pa ay gustong bumalik, hayaan silang gawin ito. Ang kasalukuyang Shao Clan ay nagtataglay na ng kakayahang protektahan ang sarili. Oo, tumanggo si Xiao Ding. Sinabi niya. Nagkataon, maaari ko ring ipasa ang mensahe sa Xiao Gate at sabihin sa pangalawang kapatid na hindi niya kailangang magmadali upang iligtas tayo. Ngumiti si Xiaoyan. Agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing. Dahil tapos na ang malaking laban. Ipaubaya ko na sa inyong lahat ang mga natitira pang bagay. Lubos akong nakatitiyak kung ibibigay ko itong Yan Alliance sa inyong lahat. Lumabas si Xiaoyan sa bulwagan sa harap ng maraming walang magawang mga mata pagkatapos sabihin ito. Ang taong ito ay nag-iisip na maging isang absent na pinuno muli. Lahat ng tao sa malaking bulwagan ay mahinang nagreklamo. Ang Black Mountain Fortress sa ilalim ng kalangitan sa gabi ay maaaring magmukhang isang mabangis na hayop na nakahandusay sa lupa dahil sa napakalaking sukat nito, ngunit nagbigay ito ng hindi gaanong mabangis na aura kumpara sa araw at kaunting katahimikan. Naka-crossleg si Xiaoyan sa isang mababang tuktok ng bundok na hindi kalayuan sa kuta. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata ng damapo ang liwanag ng buwan sa kanyang katawan. Ang mahinang malamig na pakiramdam ay naging sanhi ng napakalinaw ng puso ni Xiaoyan. Tamad na samandal si Medusa sa isang puno ng kahoy sa likod ni Xiaoyan. Kinurap-kurap niya ang kanyang nakakabighaning mga mata habang paulit-ulit niyang winalis ang mga ito pabalik-balik. Pagkaraan ng ilang sandali, tinatamad niyang sinabi. Wala pa rin siya rito kahit na ganoon nakalalim ang oras. Mukhang naghintay ka ng walang kabuluhan. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Nagsalita siya ng hindi lumingon. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo kailangang sumama. Natatakot ka ba na kainin niya talaga ako? Sino ang nakakaalam kung talagang actress ba siya o nagkukunwari ng umatras? Kung gagamitin niya ang one-on-one meeting na ito para patayin ka at babalik ulit bukas, matatapos na ang Jiama Empire. Napakunot ng noo si Medusa habang sumagot. Ganon ba? Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad na kumirot ang kanyang puso nang ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayong kalangitan. Ang mga ripple ay ipinapadala mula sa langit mula sa direksyong iyon. Isang puting kulay na figure ang tumapak sa walang laman na kalangitan, na tila mabagal na naglalakad. Gayunpaman, lumitaw ang figure sa hangin sa itaas ng tuktok ng bundok na ito sa loob lamang ng ilang kisap. Battle Through the Heavens. Kabanata 773. Ang Poison Pill Method. Ngumiti si Xiaoyan at tumayo habang nakatingin sa Little Fairy Doctor na lumitaw sa hangin. Sabi niya, sa wakas nandito ka na. Ginalaw-galaw ni Little Fairy Doctor ang kanyang katawan at dahan-dahan itong dumaong sa tuktok ng bundok. Ang kanyang hindi pangkaraniwang kulay abo lilang mga mag-aaral na tila demonyo sa ilalim ng liwanag ng buwan ay unang sumulyap kay Medusa sa likod ni Xiaoyan bago kalmadong nagsalita. Maraming problema para sa tatlong hukbo na umatras. Masyadong maraming nakipagtalo ang mga hukbong iyon at naantala ng mahabang panahon. Bakit? Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Tinanong niya. Ang tatlong sekta ba ay ayaw umatras? Ang Chuyon Empire ay kontrolado ng Poison Sect. Ako ang pinuno ng Poison Sect kaya natural lang na ang Chuyon Empire ay hindi magsasabi ng napakaraming pagtutol. Gayunpaman, ang Golden Geese Sect at ang Mulan Valley ay hindi mga paksayon mula sa Chuyon Empire. Ang lakas ng kanilang mga sekta ay hindi gaanong mahina kaysa sa Poison Sect. Kaya naman, ang kanilang pagtutol ay napakatindi kahit na sinabi ko na gusto kong umatras. Matagal na nilang pinlano ang pagsasanib sa Jiama Empire at natural na ayaw nilang bitawan ang pagkakataong ito ng ganoon kadali.
Dahan-daang paliwanag ni Little Fairy Doctor. Si Yan Luotian at ang isa sa tatlong Mulan Elder ay malubha kong nasugatan. Talagang nangangahas silang maging mayabang kahit na nawala ang 2 taong ito. Isang lamig ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang nagsasalita siya. Sinabi ko na ang Golden Geese Sect at ang lakas ng Mulan Valley ay medyo malakas. Bagamat ipinadala nila ang pinakamalakas na tao sa kanilang sekta para sa malaking labanang ito, hindi pa rin nila naaaninag ang asensya ng kanilang lakas. Sa hitsura nito, balak pa rin nilang sirain ang Jiama Empire kahit na tumanggi ang Poison Sect na sumali sa labanang ito. Tumingin si Little Fairy Decoder kay Xiaoyan habang muling sinabi. Si Yan Luotian at ang isa sa tatlong Mulan Elder ay talagang malubhang nasugatan. Gayunpaman, ayon sa alam ko, ang kanilang mga sekta ay nagtataglay ng mga alchemist na may mataas na antas. Hanggat sila ay binibigyan ng ilang araw ng oras para sa sekta na makapaghatid ng ilang bihirang mga gamot na panggamot, ang kanilang mga mabilis na bilang ng mga dalubhasa ay malamang na matatapos ang mga ito sa napakabilis na bilang ng mga eksperto. Mga sekta na darating, malamang na magtitipon sila at sasalakayin ang Jiama sa oras na iyon. Madilim at solemn na ang mukha ni Xiaoyan. Kung ganito ang sitwasyon, malamang nasasabak ang Yan Alliance at ang Jiama Empire sa isang mapait na labanan. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay malinaw na hindi isa na nais niyang makita. Ang pinakadakilang suporta ng Gold Geese Sect at ng Mulan Valley ay ang 2 elite na Daozang na sina Yan Luotian gayon din ang 3 Mulan Elders. Hanggat ang 2 taong ito ay napatay, ang lakas ng 2 malalaking paksayon ay natural na bababa. Hindi na rin sila maglalakas loob na magkaroon ng pag-iisip na salakayin ang Jiama Empire. Si Medusa sa gilid ay biglang nagsalita ng walang pakialam. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad na nanliit ang kanyang mga mata nang kumislap ang malamig na kislap. Totoo nga ang sinabi ni Medusa. Sa kasalukuyan, si Yan Luotian at isa sa 3 Mulan Elder ay malubhang nasugatan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin sila. Kung hindi, kapag nakuha na nila ang kanilang lakas, sila ay magiging lubhang mahirap muli. Ang isa ay hindi dapat magkaroon ng kahit katiting na malambot na damdamin kapag kaharap ang isang kaaway. Kung hindi, ang Yan Alliance ay kailangang magbayad ng hindi kilalang magandang presyo para sa pagbalik ng kaaway sa hinaharap. Ibinaling ni Xiaoyan ang tingin sa Little Fairy Doctor nang ang ideyang ito ay dumaan sa kanyang puso. Kung lalabas siya at pigilan silang patayin si Luo Yantian at ang 3 Mulan Elders, malamang na mahihirapan ang kanilang plano na matupad. Bahagyang nakataas ang kilay ng Little Fairy Doctor habang pinagmamasdan niya ang mga mata ni Xiaoyan. Siya pagkatapos ay bumaba sa malalim na pag-iisip. Ginalaw-galaw ni Medusa sa likod ni Xiaoyan ang kanyang katawan habang ang Little Fairy Doctor ay malalim ang iniisip. Siya ay nagpakita sa himpapawid at nagkataon na tinatakan ang landas ng pag-urong ng Little Fairy Doctor. Sa hitsura ng kanyang mga kilos, tila handa na siyang kumilos agad depende sa desisyon ng Little Fairy Doctor. Natural na naramdaman ng Little Fairy Doctor ang pagkilos ni Medusa. Malamig siyang tumawa. Kung gusto kong umalis, hindi mo ako mapipigilan. Maaari kang pumunta at subukan. Bakas din sa mga mata ni Medusa ang lamig habang nagsasalita siya sa paraang ganon-ganon lang. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang 2 babaeng ito na puno ng galit kapag malapit sila sa isa't isa. Kinawian niya ang kamay at napatigil silang 2. Pinag-aralan ng kanyang mga mata ang Little Fairy Doctor habang sinasabi niya. Ang Yan Alliance ay itinatag ko. Kaya, hindi ko ito mapapanood na masira. Si Yan Luotian at ang 3 Mulan Elder ang magiging pinakamalaking banta. Kaya, natural na magiging pinakamahusay kung posible na tapusin sila. Saglit na nag-alinlangan ang Little Fairy Doctor habang pinagmamasdan niya ang kumikislap na mga mata ni Xiaoyan. Kinagat niya ang pilak niyang ngipin at tumanggo. Sinabi niya, sa anumang kaso, ang 2 taong iyon ay may masamang pag-iisip sa akin at hindi maaaring ituring na mga tunay na kaalyado. Maaari kong piliin na huwag makialam kung gusto mong umatake. Agad na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Baka sa mukha niya ang saya na mahirap itago.
Para masabi ito ng Little Fairy Doctor, nangangahulugan ito na hindi niya nakalimutan ang kanilang relasyon. Bukod dito, mula sa kanyang pananaw, ito ay isang pagkakaibigan na bihira. Kahit na nasa magkaibang kampo sila ngayon, tahimik pa rin niyang pinahahalagahan ito. Ang malamig na kislap sa mga mata ni Medusa ay unti-unting namutla pagkatapos makita ang Little Fairy Doctor na tumango sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan at mamulong. Isipin mo ang iyong sarili na matino. Natural na binaliwala ng Little Fairy Doctor ang mga salita ni Medusa. Ang kanyang kulay abulilang mga mata ay bumaling kay Xiaoyan habang sinabi niya. Ang tatlong hukbo ay pansamantalang naninirahan ngayon sa isang lungsod sa mga hangganan ng Chuyon Empire. Nandoon din si Luo Yantian at ang tatlong Mulan Elder. Gayunpaman, dalawa sa kanila ang malubhang nasugatan. Kaya, ang mga depensa sa paligid ay napakahigpit. Hindi magiging madali para sa inyong dalawa na kumilos. Oo, hayaan mo sila sa amin. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago ngumiti at tumango. Ang mga panlabas na depensa ng lungsod ay aking ikakalat kapag kumilos ka. Ako, mismo, ay magsasabi din na ako ay nagsasagawa ng isang pag-atres bago. Ito lang ang magagawa ko. Dapat ay ikaw ang umatake. Kung tutuusin, kung ito ay ilalabas, ito ay makakasira sa kredibilidad ng Poison Sect. Dahan-daang sabi ni Little Fairy Doctor. Maraming salamat. Bahagyang tumango si Little Fairy Doctor. Agad niyang binago ang usapan sa pangunahing paksa habang sinabi niya. Ngayon, maaari mong sabihin sa akin kung paano mo ako tutulungang kontrolin ang Wolfo Poison Body. Ito dapat ang pinakamahalagang bagay. Malabong tumango si Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumitaw sa kanyang palad ang isang madilim na scroll na mukhang solemna. Pagkatapos nito, inihagis niya ito sa Little Fairy Doctor. Narito ang paraan upang malutas ito. Maaari mong tingnan. Gayunpaman, ang mga sangkap na panggamot na nabanggit sa loob ay napakahirap hanapin. Iniabot ni Little Fairy Doctor ang kanyang maselang kamay at automatikong dumapo ang scroll dito. Isang excitement ang bumalatay sa kanyang mga mata nang maingat niyang binuksan ito sa mabagal na paraan. Ang Wolfo Poison Body, isang uri ng kakaiba at kakaibang konstitusyon. Ang kalikasan nito ay ang nakamamatay na lason. Ang mga nakikipag-ugnayan sa taong may katawan ay mamamatay. Ang katawan ay nangangailangan ng pagkonsumo ng lason upang manatiling buhay. Gayunpaman, ang mas maraming lason na kinakain ng isang tao, mas malaki ang densidad ng lason na naipon hanggang sa isang tiyak na yugto ng katawan nito. Kapag ito ay ganap na may pan. Kung gayon, ang lahat ng mga bagay na may buhay ay masisira sa loob ng 1,000 kilometro. Ang lason na katawan na ito ay napakabihirang pinagkaiba sa pagitan ng likas at nakuha na nangangahulugan na ito ay may kapanganakan habang ang nakuha ay yaong mga gawa ng tao maaaring gamitin ayon sa gusto ng isa. Ang paraan ng pagkontrol na ito ay tinatawag na poison pill method. Kinokolekta nito ang lahat ng lason na naipon sa loob ng katawan ng isang tao at ginagawa itong isang poison pill. Kapag nabuo na ang poison pill, ang Wolfo Poison Body ay sa wakas ay magiging isang tunay na nakakatakot na konstitusyon. Ang kontinente ay minsang nakasaksi ng ilang mga sanhi ng Wolfo Poison Body. Ang Wolfo Poison Body ay hindi pa umabot sa yugtong ito. Ang pagpipino ng poison pill ay maaaring nahahati sa tatlong mahahalagang bagay na kailangan nito. Ang una ay tatlong uri ng Heavenly Flames. Ang pangalawa ay ang monster core ng isang rank 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang pangatlo ay Bodhisattva Body Transformation Saliva. Dahan-daang dumilat ang mga mata ng Little Fairy Doctor sa scroll. Ang pananabik sa mga mata niya ay unti-unting lumabo. Ang mga sangkap na kailangan ng poison pill, na naitala sa scroll na ito, ay talagang masyadong nakakatakot. Hindi nakakagulat na walang isang tao na matagumpay na natutunan kung paano ganap na kontrolin ang Wolfo Poison Body. Tatlong uri ng Heavenly Flames. Ang unang kondisyong ito lamang ay sapat na upang masiraan ng loob ang lahat. Alam ng lahat ang mapangwasak na lakas ng isang Heavenly Flame sa kontinente. Kung ang isang ordinaryong eksperto ay makakakuha ng isang uri ng Heavenly Flame, tiyak na tataas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban.
Kung kukuha ang isang alchemist, tiyak na tataas ang kanilang tagumpay sa pagpino ng mga gamot na table task. Kaya naman, ang Heavenly Flames ay nagtataglay ng napakataas na katayuan sa puso ng mga ekspertong iyon sa kontinente ng Daochi. Gayunpaman, ang Heavenly Flames na pambihira ay karaniwang kaalaman din. Ang pagkakaroon ng isa ay isa ng malaking pagpapala. Tulad ng para sa tatlong uri. Ang pangalawang sangkap ay nagdulot din ng higit na kawalan ng pag-asa sa isang tao. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay isang natatanging hayop mula sa sinaunang panahon. Ang lakas nito ay napakahusay. Ang isang rank 7 na Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay nagtataglay na ng kwalifikasyon para mag-transform sa anyo ng tao. Ang lakas ng pakikipaglaban nito ay lubhang nakakatakot. Bihira ang sinumang makakapantay sa kanila sa parehong ranggo. Mas mahirap makuha ang monster core nito. Siyempre, ang unang dalawang kondisyon ay tila mas madali kung ihahambing sa pangatlo. Sa pinakakaunti, narinig ng Little Fairy Doctor ang parehong Heavenly Flames at Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang ikatlong Bodhisattva Body Transformation Saliva ay isang bagay na hindi pa niya narinig o nakita noon. Sa tatlong malupit na kondisyong ito, naunawaan ng Little Fairy Doctor kung bakit walang sinumang tao na nagtataglay ng Woeful Poison Body ang nagpino nitong tinatawag na poison pill sa loob ng kanilang mga katawan gaya ng inilarawan ng control method na ito. Napabuntong hininga si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mukha ng Little Fairy Doctor na agad na nagdilim. Kaagad niyang mahinang sinabi, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa tatlong uri ng Heavenly Flames. Matutulungan kita dito. Gayunpaman, kailangan mong gumastos ng kaunting pagsisikap sa monster core na iyon ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast at Bodhisattva Body Transformation Saliva. Nagtataglay ka ng tatlong uri ng Heavenly Flames." Nagulat si Little Fairy Doctor nang marinig niya ito. Ang kanyang mga mata ay natigilan habang nilalampaso ang katawan ni Xiaoyan. Paano magkakaroon ang isang tao ng tatlong uri ng Heavenly Flames? Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor. Pinitik niya ang kanyang daliri at biglang lumitaw ang isang tipak ng jade green na apoy. Pagkatapos nito, mabilis itong nahahati sa isang berdeng apoy at isang hindi nakikitang apoy. Maya-maya, isa pang makapal na puting apoy ang lumabas mula sa fire seal sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Sa wakas ay nagpakita ng kagalakan ang Little Fairy Doctors na malamlam na mga mata habang tinitingnan niya ang tatlong maliliit na apoy na nakabitin sa harap ni Xiaoyan. Sinabi niya, "Hindi katakataka na nagagawa mong makipaglaban sa isang piling Dao Zong gamit lamang ang lakas ng isang Dao Huang. Sa totoo lang ay dahil dito. Ngunit kahit na mayroon kang tatlong uri ng Heavenly Flames, ang monster core ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast at ang kinakailangang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay napakahirap ding makuha." Ngumisi si Xiaoyan habang nakatingin sa mapait na ngiti ng Little Fairy Doctor. Sabi niya, "Mas mabuti na kaysa sa walang pag-asa, tama ba? Gagawin ko ang lahat para matulungan kang makuha ang mga bagay na ito." Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor nang marinig ang kanyang mga salita. Ito ay talagang mas mahusay kaysa sa walang pag-asa. Sige, pupunta ako at maghahanap ng ilang impormasyon tungkol dito sa sandaling bumalik ako. Ipapaalam ko sa iyo kung may anumang balita. Ibinalik ng Little Fairy Doctor ang scroll kay Xiaoyan. Bago siya aalis, mahina niyang sinabi, "Kung ganoon, babalik muna ako. Maaari mong basagin ang piraso ng jade na ito kapag gusto mong kumilos. Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan." Iniabot niya kay Xiaoyan ang isang pirasong kulay abong jade. Tumango si Xiaoyan. Tinanggap niya ang piraso ng jade at inilagay ito sa kanyang storage ring. Ang Little Fairy Doctor ay hindi na nagtagal pagkatapos niyang makita na ang lahat ay naitala na. Gumalaw ang katawan niya at bumuga siya sa hangin. Huminto ang mga yabag niya nang malapit na siyang umalis. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa nakaitim na binata sa ibaba at mahinang nagtanong, "Tinatrato mo pa rin ba ako bilang isang kaibigan ngayong naging ganito na ako?" Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang nagpakita ng isang matangkad na ngiti. "Ang aking mga salita mula noon ay nakatayo pa rin." Battle Through the Heavens. Kabanata 774.
Ang mga eksperto mula sa tribo ng mga taong ahas. Napansin ni Xiaoyan ang likod ng Little Fairy Doctor nang mawala ito sa kalangitan sa gabi. Iniunat din niya ang kanyang tamad na baywang at ngumiti habang sinasabi kay Medusa. Tara na, oras na para bumalik. Kumunat ang noo ni Medusa at sinabing, maaari ba siyang pagkatiwalaan? Kung susugurin natin sa araw na tayo ay umatake at mapapalibutan sila, sa huli. Ang kasalukuyang Giama Empire at ang taong ahas ay umaasa sa ating dalawa. Kung may nangyaring sakuna, dapat mong malaman kung ano ang kahihinatnan ng Yan Alliance. Medyo naging solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito ni Medusa. Ilang sandali pa, bahagyang tumango siya at nagsalita sa malalim na boses. Nagtitiwala ako sa kanya. Sana hindi ka nagkakamali tungkol sa kanya. Mahinang bamantong hininga si Medusa. Agad na umikot ang kanyang tingin. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, dapat kang sumama sa akin sa tribo ng taong ahas bukas. Nais kang makilala ng isang pares ng elder ng aming tribo. Makilala ako. Nagulat si Xiaoyan habang nagtanong. Para saan? Medyo kakaiba ang mukha ni Medusa. Nakatagilid ito habang sinabi niya. Ang mga elder sa loob ng tribo ay nagtataglay ng ilang lihim na paraan upang madaling masuri ang katawan ng ibang tao. Ako. Ang bagay na hindi ako birhen ay isang bagay na alam na nila. Bahagyang ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Baka sa mukha niya ang nahihiyang ekspresyon habang hinihimas ang ulo. Naglabas ng tuyong tawa ang kanyang bibig. Matagal bago siya maingat na nagtanong. Kung gayon, ano ang plano nilang gawin? Kusang ngumiti ang puso ni Medusa nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang mukha, gayunpaman, ay malamig pa rin habang mahinang nagsabi. Ayon sa mga tuntunin ng aming angkan, ikaw ay magduruse sa paglamon ng 10,000 ahas. Nang inig si Xiaoyan sa malamig at marahas na paraan nang marinig niya ang anumang paglamon ng 10,000 ahas. Bahagya siyang tumawa. Hindi ba pwedeng magkaroon ng magandang usapan ang lahat? Dapat mo bang gamitin ang mga bagay na ito? Ako ang kasalukuyang pinuno ng Yan Alliance, ubo. Ang paggawa ng mga bagay na iyon sa akin ay tiyak na masisira ang relasyon sa pagitan ng tribo ng taong ahas at ng Giama Empire. Ito ay hindi mabuti para sa sinuman. Maaari kang pumunta at sabihin sa mga elder. Itinaas ni Medusa ang kanyang mga mata habang mahinahong sumagot. Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang noo at nagpalabas ng masakit na hilinghing. Tahimik na sinabi ng kanyang puso na may dumating ang problema. Pupunta ako at hahanapin ka bukas. Hindi pinansin ni Medusa ang masakit na paraan ni Xiaoyan. Inikat niya ang kanyang katawan at dahan-dahang naglakad patungo sa ibaba ng burol. Biglang huminto ang mga yapak niya. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagsalita. Hindi mo na kailangang tandaan na kahit anong soul recovery pill. Ang impluensya ng Heaven Swallow ang Python sa akin ay humihina na. Papatayin mo ba ako? Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad na tanong niya na parang nauutal. Kung nais ng Reyna na patayin ka, namatay ka na sa hindi kilalang bilang ng beses sa taong ito. Malamig na ngumuso si Medusa. Awkward na ngumiti si Xiaoyan ngunit nakahinga ng maluwag ang kanyang puso. Ang bambang oras na ito sa tabi niya ay tila nagsimulang magpakita ng mga bakas ng panghihina. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-tenterhook buong araw tulad ng nakaraan. Bukod dito, anuman ang nangyari sa nakaraan, kahit papaano ay mayroon siyang yawlaw na maaaring magbigay ng babala sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay nahuli si Yawlaw. Kung nasa isip pa rin ni Medusa ang parehong mga iniisip niya noon, malamang na siya ay talagang tahimik na tatapusin ng walang nakakaalam. Tandaan, huwag gumamit ng anumang dahilan bukas. Kung hindi, nag-iwan si Medusa ng ilang salita na naglalaman ng banta. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanyang katawan at unti-unting nawala sa madilim na kalangitan sa gabi. Napalaki ang bibig ni Xiaoyan habang nakatingin sa lugar kung saan nawala si Medusa. Napayuko siya at napabuntong hininga pagkaraan ng ilang sandali. Kaagad-agad, nanggigigil siya at sinabing, sige, pupunta lang ako. Hindi ako naniniwala na lahat kayo ay talagang papatayin ako.
Biglang nakonsensya si Xiaoyan bago siya nagsalita hanggang sa huli. Tahimik niyang sinabi sa kanyang puso. Gayunpaman, para sa kaligtasan, dapat ko pa ring tawagan si Old Hai, Jialao, at ang iba pa. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan pagkatapos niyang gawin ang desisyong ito sa kanyang puso. Ipinatawag niya ang mga pakpak ng apoy bago lumipad sa Black Mountain Fortress. Bagamat ang tatlong alyansa ng hukbo ay umatras na, ang mga depensa ng Black Mountain Fortress ay mahigpit pa rin. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung babalik muli ang alyansa ng tatlong hukbo. Kaya naman, ang kapaligiran sa lugar na ito ay sobrang tense at solemne sa kabila ng kagalakan sa loob ng imperyo. Ang meeting room ng Black Mountain Fortress sa susunod na araw. Labis na nagulat si Xiaoding at ang iba pa nang marinig nila na sinadya ni Xiaoyan na magtungo sa hangganan ng Chuyon Empire upang patayin ang tatlong Mulan Elder at Yan Luotian. Ang planong ito ay medyo mapanganib. Kung ito ay isang bitag na itinakda nila para sa atin, malamang na ang kahihinatnan ninyo ni Medusa ay magiging mahirap. Kapag may nangyaring sakuna sa inyong dalawa, ang tatlong Army Alliance ay tiyak na sisalaki muli. Nagsalita si Xiaoding sa mataimtim na paraan. Si Hai Badong at ang iba pang nasa tabi niya ay tumanggo na may tame-time na mukha. Masyadong mapanganib ang bagay na ito. Kung hindi ko gagawin ito, si Yan Luotian at ang tatlong Mulan Elder ay muling magtitipon ng lahat ng asensya ng lakas sa loob ng kanilang mga sekta pagkatapos nilang ganap na makabangon mula sa kanilang mga pinsala. Pagkatapos nito, sila ay magiging isang napakalaking problema. Ang lakas ng isang Daozang ay napakalakas. Ngayong nakabuo na tayo ng awayan, kailangan nating magbayad ng malaking halaga kung magpasya silang maghayganti sa atin sa hinaharap. Kaya naman, ngayon na ang pinakamagandang panahon para alisin natin ang damo mula sa mga ugat nito. Dahan-daang sabi ni Xiaoyan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang buong bulwagan habang nakangiti at sinabing. Anong plano ang walang panganib? Bukod dito, lalo na kapag ito ay isang bagay na kasing laki nito. Napabuntong hininga na lamang si Xiaoding at ang iba nang marinig nila ang instance ni Xiaoyan. Gayunpaman, malinaw din nilang alam na sa kabila ng malaking panganib na dala ng planong ito, ang panganib ng Yan Alliance at ng Jiama Empire ay ganap na maaalis kapag ito ay nagtagumpay. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay isa na may pinakamalaking katiyakan. Sa tingin mo ba talaga mapagkakatiwalaan ang pinuno ng Poison Sect? Malabo na gumalaw ang daliri ni Xiaoding sa ibabaw ng mesa. Tanong niya sa malalim na boses ilang sandali pa. Oo, mapagkakatiwalaan siya. Ang digmaang ito ay orihinal na hindi pagkakaunawaan. Kung ako ay nasa Yan Alliance, maaaring hindi pa nagsimula ang digmaang ito. Tumanggo si Xiaoyan at bumantong hininga. Dahil ipinipilit mong gawin ito. Gagawin namin ang sinabi mo. Sa araw na kumilos ka, ang mga eksperto sa Yan Alliance ay magmamanyobra din at magtatago sa paligid ng lungsod na iyon. Kapag may nangyaring hindi inaasahang pagbabago, agad kaming maglulunsad ng rescue. Alam na ni Xiaoding na determinado si Xiaoyan matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang tanging nagawa niya ay ang tumanggo habang nagsasalita. Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang tugon ng kanyang kapatid. Tumingin siya sa medyo seryosong kapaligiran ng bulwagan at tumawa. Hindi na kailangang kumilos ng ganito ang lahat. Hindi tayo hihigpitan ng sino man kapag nabuo ang ating Yan Alliance sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan nating makipagsapalaran ngayon. Napangiti na lamang ang lahat nang marinig ang kanyang sinabi. Gayunpaman, hindi gaanong nabawasan ang pag-aalala sa kanilang puso. Isang mahinang boses ang ipinadala mula sa gilid habang si Xiaoyan ay palihim na lumabas ng meeting room. Tara na, medyo matagal akong naghintay. Agad na nanigas ang katawan ni Xiaoyan nang marinig ang boses na ito. Napakahirap niyang ibinaling ang kanyang ulo nang makita niyang si Medusa ay nakasandal sa isang batong bakod sa labas ng meeting room. Siya ay nakatayo sa isang tamad na paraan habang ang mga nakakaakit na mga mata ay nakatingin sa kanya nang walang pakialam. Si Xiaoyan ay nagpakawala ng tuyong ubo. Bakas sa mukha niya ang ngisi pero sobrang lakas. Pagkatapos nito, ayaw niyang naglakad patungo sa Medusa. Sina Hai Badong at Jia Xingtian ay nagkataon na lumabas ng bulwagan nang papalapit si Xiaoyan sa Medusa.
Gulat na gulat ang dalawa nang makita ito ngunit agad ding ngumiti at binati. Agad na natuwa si Xiaoyan nang makita silang dalawa. Babuka na sana ang kanyang bibig para magsalita nang sabihin sa kanila ni Medusa, sa kanyang tabi, sa malamig na boses. May mga bagay kaming dapat asikasuhin ni Xiaoyan. Hindi na kailangang sumunod kayong dalawa. Natigilan sina Hai Badong at Jie Xingtian nang marinig nila ito. Agad silang nagkatinginan bago nagpakawalan ng tuyong tawa. Pagkatapos nito, tinitigan nila si Xiaoyan na nagmumungkahi na ayusin niya ang sarili bago mabilis na tumakas. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang matandang lalaki na ito, na tumakas ng mas mabilis kaysa sa isang kuneho, sa paraang walang imak, si Xiaoyan ay maaari lamang magbitiw sa kanyang kapalaran at umiling-iling. Nilinggan niya ang kanyang ulo kay Medusa at sinabing, "Tara na. Gusto kong makita kung ano ang magagawa sa akin ng iyong mga elder." Isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Medusa nang makita niya ang ugali ni Xiaoyan, na tila malapit ng mamatay. Tumalikod siya at pinona ang daan sa harap na may steady na lakad. Sumunod si Xiaoyan sa likod na may mapait na ekspresyon. Hindi masisisi si Xiaoyan sa pagkalagkad ng kanyang mga paa. Maaaring hindi niya kontrolado ang bagay sa pagitan niya at ni Medusa, ngunit sa huli ay nakuha niya ang katawan ng ibang tao. Ito ang katotohanan. Ang pagpunta upang makilala ang mga elder sa angkan ay katulad ng pakikipagkita sa mga magulang ng kabilang partido. Sinundan ni Xiaoyan si Medusa nang dumaan sila sa ilang maluwang na kalye. Pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto, unti-unti silang naging isang medyo madilim na rehiyon. Ang lugar na ito ay nagkataon na sulok ng lungsod. Ang mga anino na nabuo mula sa nagtataasang mga pader ng lungsod ay naging dahilan ng pagdilim ng kaunti sa lugar na ito. Ang maraming eksperto mula sa Snake People Tribe ay nanatili sa lugar na ito. Mayroong isang boundary line na inilagay sa intersection sa pagitan ng lugar na ito at sa labas ng mundo. Maaaring kasalukuyang alyansa ang tribo ng taong ahas sa Jiama Empire, ngunit karamihan sa taong ahas ay medyo lumalaban pa rin sa mga tao. Kaya naman, kinailangan ito ng mahabang panahon para unti-unti nilang mabuo ang kanilang mga pagkakaiba at mamuhay ng mapayapa sa tabi ng isa't isa. Ang lugar na ito kung saan nakatira ang tribo ng taong ahas ay mahigpit na ipinagtanggol. Ahas ang mga taong may hawak na sandata sa kanilang mga kamay ay paulit-ulit na nagpapatrolya parot par ito. Nang makita nila ang katawan ni Medusa, ang mga gwardya na ito ay agad na huminto sa kanilang mga katawan at magpapakita ng mabangis na apoy sa kanilang mga mata. Pagkatapos nito, yumuko sila at babatiin siya. Dumaan sa kanila sina Xiaoyan at Medusa. Matagal bago sila huminto sa harap ng isang malaking compound. Ikinaway ni Medusa ang kanyang kamay at automatikong bumukas ang pinto ng compound. Pumasok siya. Medyo nag-alinlangan si Xiaoyan bago sumunod. Kakapasok lang ng paa ni Xiaoyan sa compound nang biglang bumagsak ang napakalaking madilim na anino sa walang awa na paraan habang naglalaman ng mabangis na hangin. Nagbago ang mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang biglaang pag-atake na iyon. Agad siyang nagpakawala ng malamig na senggal habang hinihigpitan ang kamao. Ang jade green na apoy ay mabilis na lumabas at dumurog patungo sa taong walang humpay na naglunsad ng palihim na pag-atake. Bang! Ang isang mababa at malalim na hangin ay lumawak sa looban, nanginginig ang alikabok sa lupa hanggang sa nagsimula itong kumalat na parang isang alon ng hangin. Nanginginig ang mga balikat ni Xiaoyan matapos makipagpalitan ng suntok. Ang taong naglunsad ng palihim na pag-atake ay pamitik ng ilang beses sa hangin bago bumagsak sa lupa. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay medyo malamig-lamig habang siya ay tumangay sa taong naglunsad ng isang palihim na pag-atake. Agad na naningkit ang kanyang mga mata. Kabanata 775. Ang apat na Great Elder. Ang taong nagpakita sa harap ni Xiaoyan ay isang lalaking snake person na malakas ang pagkakatayo. Ang kanyang hitsura ay medyo mabangis, at ang kanyang kamay ay may napakalaking itim na python tattoo. Nang gumalaw ang kanyang kamay, lumitaw ang napakalaking sawa na tila ito ay isang buhay na nilalang na naglalabas ng mga sinulid ng marahas at madilim na aura. Sa sandaling ito, ang huli ay gumagamit ng isang pares ng mabangis na mga mata upang tingnan si Xiaoyan.
Ang makapangyarihang Daochi ay paulit-ulit na namimilipit sa ibabaw ng kanyang katawan. Bumukas ang matigas na bato kung saan siya napadpad. Maliwanag, ito ay dahil sa lakas ng naunang paghaharap. Sino ka? Napagmasdan ni Xiaoyan ang mabangis na lalaking taong ahas na ito. Naramdaman niya na ang huli ay isang dalubhasa sa pinakamataas na klase ng dawang. Gayunpaman, hindi siya itinuturing na isang kalaban na mahirap harapin sa opinyon ni Xiaoyan. Gayunpaman, nakaramdam ng galit si Xiaoyan sa biglaang pag-atake ng kabilang partido. Commander mo ba ng tribo ng taong ahas? Ang mga mata ng lalaking taong ahas ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Halatang halata ang galit sa kanyang mga mata. Ikaw ba si Xiaoyan? Walang pakialam na tumanggo si Xiaoyan. Isang matinding kinang ang agad na sumilay sa mga mata ng Mobasi na iyon nang makita niyang tumanggo si Xiaoyan. Biglang napakuyom ang kanyang kamao at nanginginig ang malalakas na kalamnan sa braso, dahilan upang lumitaw na buhay ang napakalaking Black Python tattoo. Tila naglalabas ito ng masamang aura na sumugod sa langit. Hindi na ako magpipigil kung babalik ka. May ilang galit din ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang matigas na tao na ito. Isang jade green na apoy ang bumangon sa kanyang kamay habang dahan-dahan siyang sumagot. Kung gayon, ang commander na ito ay hihingi ng payo. Galit na sumigaw si Mobasi. Gayunpaman, malapit nang sumunggab ang kanyang katawan ng isang malamig na boses ang dumaan. Nagdulot ito ng paninigas ng buong katawan niya. Tama na. Inutusan ka ng reyna na ito na huminto. Nilinga ni Medusa ang kanyang ulo at kinausap si Mobasi na may patayong kilay. Sinaway niya. Mobasi, lumalala ang ugali mo. Panauhin siya ng ating tribo ng taong ahas. Paano ka basta-basta makakapaglansad ng palihim na pag-atake? Ang matibay na itinayong Mobasi ay hindi nagpahayag ng kahit kay-titing na pagkainip sa pagsaway ni Medusa. Walang magawa siyang tumanggo. Gayunpaman, ang titig na ginamit niya upang tingnan si Medusa ay puno ng matinding pagsamba at paggalang. Ibinato ni Mobasi ang isa pang madilim, mataimtim na tingin kay Xiaoyan bago hindi kusang umalis sa isang tabi. Sa wakas ay ikinalat ni Xiaoyan ang jade green na apoy sa kanyang kamao matapos makitang umatras ang lalaking iyon. Marahil ay posibleng sabihin ang dahilan ng kawalang kasiyahan ng kausap sa kanya mula sa paraan ng pagtingin ng lalaki kay Medusa. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang makaramdam ng anumang pag-aalala si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa compound na ito para lamang magdikit ang kanyang mga kilay. Ang tambalang ito na medyo malaki ay may napakaraming numero ng taong ahas. Sa hitsura ng aura ng mga taong ito, malinaw na sila ang nangungunang eksperto ng tribo ng taong ahas. Kasama rin sa kanila si Yume, na kanyang iniligtas. Ang mga ekspertong ito mula sa lahi ng taong ahas ay nakatingin kay Xiaoyan na may mga mata na puno ng kuryosidad. Maliwanag, ang kanyang pagkilos ng pagpilit pabalik kay Mobasi sa pamamagitan ng isang suntok ay nakaakit ng interes ng medyo maraming tao. Ang bagay na naging sanhi ng kanilang labis na pagkagulat ay ang saloobin ni Medusa kay Xiaoyan. Bagamat ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng labis na kahinahunan, ang kanyang tono ay nagpoprotekta sa kanya. Ito ay talagang isang bagay na hindi makapaniwala kapag naaalala ang labis na pagkamuhi ni Medusa sa mga tao. Sundan mo ako. Marahan na kinausap ni Medusa si Xiaoyan na nakatayo sa pasukan. Pagkatapos nito, nanguna siya sa paglalakad patungo sa mas malalim na lugar ng compound. Sa kanyang likuran, si Xiaoyan ay nag-alinlangan saglit, ngunit nakasunod lamang habang ang maraming mga tingin sa paligid na nakatingin sa kanya ay puno ng masamang hangarin. Sa wakas ay naging mas masigla ang tambalan pagkatapos pumasok sina Medusa at Xiaoyan sa inner compound. Naging madaldal ang lahat nang magsimula silang mag-usap tungkol sa nangyari. Sinundan ni Xiaoyan si Medusa habang naglalakad sila sa ilang tahimik na landas. Ilang sandali pa, huminto silang dalawa sa tapat ng isang gusaling kawayan na nakatago sa isang kawayang gubat na malalim sa compound. Huminto si Medusa sa harap ng bahay na kawayan at bumungad sa kanyang mukha ang pagiging solemna. Pagkatapos noon, bahagya siyang kumatok sa pinto. Pasok. Isang matanda na boses ang ipinadala mula sa silid ng kawayan matapos mag-vibrate ang pinto.
Bumukas ang pinto sa boses. Sinulyapan ni Medusa si Xiaoyan bago siya tumalikod at pumasok sa gusali. Tumayo si Xiaoyan sa pasukan at nag-alinlangan sandali. Bahagya niyang naramdaman na may apat na hindi kilalang aura sa loob ng silid na kawayan. Bagamat hindi sila kasing lakas ng Medusa, hindi sila maaaring maliitin. Pagkatapos ng lahat, ang apat na aura na ito ay bahagyang mas malakas kung ikukumpara kina Jie Xingtian at Hai Bagong. Siyempre, ang apat na tao na ito ay hindi pa nakakapasok sa klase ng Daozang. Nasa tuktok lang sila ng klase ng Daohuang. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso matapos niyang maramdaman ang lakas ng apat na aura na ito. Hanggat hindi sila mga piling Daozang, hindi niya kailangang matakot. Sa kanyang kakayahan, hindi dapat maraming tao sa klase ng Daohuang ang makakapanatili sa kanya. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan pagkatapos kumalma ang kanyang puso. Dahan-dahan din siyang pumasok. Nang gawin niya iyon ay kusang sumara ang pinto ng bahay na kawayan. Isang mahinang liwanag ang biglang sumikat pagkatapos pumasok si Xiaoyan sa bamboo house. Apat na matandang figure ang agad na lumitaw sa titig ni Xiaoyan sa loob ng maluwag na silid na iyon. Si Medusa ay tahimik na nakaupo sa isang futon sa gilid. Isang matandang figure sa loob ng bahay ang nagmulat ng kanyang mga mata pagkatapos niyang tila naramdaman ang mga yapak ni Xiaoyan. Ang mga mata na hugis at sulok ay nakalock kay Xiaoyan tulad ng kung paano pag-aaralan ng isang makamandag na ahas ang biktima nito, na nagdulot ng lamig sa kanyang balat. Bigla ding nagmulat ng mata ang natitirang tatlong matandang babae pagkatapos niyang gawin iyon. Apat na madilim at malamig na aura ang bumangon bago tuluyang nagsama-sama. Ang kanilang mga aura ay aktwal na pinagsama sa isang napakalaking itim na sawa sa itaas nila. Ang walang emosyong mga mata ng napakalaking sawa ay matamang nakatitig kay Xiaoyan at tahimik na tumaas ang hindi nakikitang presyon. Sa wakas, naging 1,000 kilo na puwersa na nagkumpol-kumpol sa katawan ni Xiaoyan. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pressure ng malakas na aura na iyon. Bigla siyang nagpakawala ng mahinang sigaw. Isang jade green na apoy ang biglang bumangon at agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang temperatura sa loob ng silid ay biglang tumaas nang lumitaw ang jade green na apoy. Ang maitim na lamig na iyon na nilikha ng apat na matandang babae ay agad na nawala. Ang napakalaking maitim na sawa na iyon ay tila naapektuhan dahil ito ay naging higit na ilusyon. Ito ay talagang isang heavenly flame. Ito ay talagang isang heavenly flame. Ang mga mata ng gitnang matandang babae sa silid ay nagpakita ng pagkagulat habang pinagmamasdan niya ang jade green na apoy na nananatili sa katawan ni Xiaoyan. Ang napakalaking aura ng python sa itaas ng kanyang ulo ay unti-unting naglaho habang dahan-dahan niyang sinabi. Ikaw ba ang pinuno ng Yan Alliance, si Xiaoyan? Ang kanyang boses ay kakilakilabot, lumilitaw na tila isang bato ay scratch ang salamin. Nagdulot ito ng hindi komportable na pakiramdam na kumalat sa buong katawan ng isang tao. Siyempre, dahil sa lakas ni Xiaoyan, natural niyang na-filter ang ganitong pakiramdam. Magalang siyang yumukod sa apat na matandang babae bago sinabing. Binabati ni Xiaoyan mula sa nakababatang henerasyon ang apat na senior elder ng tribo ng taong ahas. Hindi inaasahan. Naabot mo ang klase ng Daohuang sa murang edad. Ikaw ay talagang isang taong biniyayaan ng mahusay na talento. Ang gitnang matandang babae ay nagpakita ng isang pangit na ngiti kay Xiaoyan. Mabilis niyang sinabi. Ang matandang babae na ito ay ang first elder ng tribo ng taong ahas. Ito ang second elder, third elder, at fourth elder. Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang paggalaw ng nangungunot na daliri ng unang elder. Magalang niyang binati ang bawat isa sa kanila. Gaano man ito ilagay ng isa, dapat man lang niyang sundin ang etiquette ng maayos. Ngayon, tinawagan ko si Chief Xiao dahil may gusto akong itanong. Gumalaw ang hugis at sulok na mga mata ng First Elder pagkatapos makumplito ang mga pagpapakilala. Paos at nakakatakot ang boses niya nang magsalita siya. First Elder, mangyaring magsalita. Tahimik na tumawa si Xiaoyan. Ang bagay na ito ay nauugnay sa aming pinuno ng tribo na si Medusa. Ang boses ng First Elder ay walang ripple, na tila isang lumang balon.
Walang masyadong pagbabago sa tono niya. Gayunpaman, dahil dito si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maliitin siya kahit kaunti sa loob ng kanyang puso. Ang mga pinuno ng aming angkan ay pawang mga birhen bago sila makapag-transform sa anyo ng tao. Siyempre, si Medusa ay kasalukuyang nag-transform sa anyo ng tao. Gayunpaman, kailangan niyang sumailalim sa binyag sa altar sa loob ng tribo bago siya makipagtalik sa sinuman. Gayunpaman, nang bumalik ang pinuno ng angkan sa pagkakataong ito, hindi na siya birhen. Nabalitaan ko na may kaugnayan ito kay Chief Xiao. Ang boses ng First Elder ay biglang naging mabagsik sa dulo. 4 na pares ng malamig, mabangis na mga mata ang binaril, na nakatutok kay Xiaoyan. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang hakbang paatras ang kanyang mga paa nang hindi naghihiwan ng anumang bakas. Agad siyang tumawa sa mapait na paraan. 4 na Elder, hindi ito ang intensyon ni Xiaoyan. Medyo komplikado ang usapin. Kung ganoon, inamin ni Chief Xiao na kinuha niya ang pagkabirhen ni Medusa. Tanong ng First Elder sa malalim na boses. Natahimik si Xiaoyan. Agad siyang walang magawang tumango. Ayon sa mga alituntunin ng ating tribo, si Chief Xiao ay dapat magdusa ng parusa na makagat ng mahigit 10,000 ahas. Ang pangalawang elder na nakaupo sa tabi ng First Elder ay biglang nagsalita na may madilim na tono. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Dahan-daang nagsimulang dumaloy ang Dao Qi sa kanyang katawan habang sinasabi niya sa malalim na boses. 4 na Elder. Bagamat hindi ito isang bagay na handang gawin ni Xiaoyan, mayroon talaga akong responsibilidad. Gayunpaman, ang mga patakaran ng iyong tribo ay tila hindi ako kayang pamahalaan, hindi ba? Kung gusto mo talagang gumamit ng dahas, hindi basta-basta papayag si Xiaoyan na mahuli ang kanyang sarili. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Medusa nang makita ang medyo solemna na mukha ni Xiaoyan. Hindi niya gustong makitang ganito kay tigas ang relasyon ni Xiaoyan at ng First Elder. Bukod dito, sinabi ng 4 na elder na hindi nila gagawing mahirap ang mga bagay para kay Xiaoyan. Bakit? Hihihi. Ang tigas ng buto. Sumulyap ang First Elder kay Xiaoyan bago itinaas ang kanyang kilay. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na ito, hindi ka namin tatakutan. Ngayong ang tribo ng Taong Ahas at ang Jiama Empire ay nasa isang alyansa, ang aming tribo ng Taong Ahas ay dapat humingi ng iyong pangangalaga bilang pinuno ng Yan Alliance. Natural na hindi kita hahayaang magdusa sa kahit anong 10,000 kagat ng ahas na parusa." Nakaramdam ng saya si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niya ito. Nagmamadali siyang tumawa. Natural lang iyon. Maaari ko bang malaman kung bakit ako pinatawag ni First Elder? Nakipagpalitan ng tingin ang First Elder sa 3 pang elder. Saglit siyang nag-alinlangan bago dahan-dahang nagsalita. Noong binyagan namin ang pinuno ng angkan, gumamit ng lihim na pamamaraan ang 4 na gumagamit. Tila nakakita kami ng maliit na puwersa ng buhay sa sinapupunan ng pinuno ng angkan. Tila ito ay senyales ng pagbubuntis.